Eksaktong 2 taon mula ngayon, dito sa lugar na ito, ibinao naming dalawa ang isang time capsule. Nangako kami noon sa isa't isa na magkikita dito pagkalipas ng 2 taon. Kaya lang, hindi pa rin siya dumarating. Hindi bale, mag-aantay ako. Ready, sir? Huwag po muna kayong gagalaw. One... Teka sandali ha. Hello? Tita, bakit po? Papunta na ako. Sorry po. Ganun po ba? Sorry po talaga. Darating ako. Nagpapakuha pa ako ng litrato. Sige. Pwede na, sir? Okay. Huwag kayong gagalaw. 1, 2... Ang gusto ng mga magulang ko anak na babae, kaya pinalaki nila ako na parang isang babae. 7 taon na ako nang malaman kong lalaki pala ako. Si mama naman, pilit pa rin akong isinasama sa mga pambabaeng public bathhouse. Naisip ko tuloy baka pag tumanda na ako, unti-unting liliit at mawawala yung, alam nyo na, yung nakalawit sa akin. Pero hindi eh. Kabaliktaran na nangyari. Pare, hindi ka nagbago. Kahit magsama-sama pa kayo, hindi nyo ako kaya. Pare, umamin ka na kasi. Walang masama kung tagalagay ka pa rin ng bala sa barel. Ano ba, hindi nyo ba ako titigilan? Para sabihin ko sa inyo, delikado yung ginawa ko sa army. Nagtrabaho ko malapit sa DMC kaya palagi kami naka-alert doon. Sabi ng mama mo, sa opisina ka lang. Teka, tama na. Ang importante, nakabalik ka na. Welcome back, pare. Uy, type ko yun. Hindi ko mapigilan ang sarili ko pag nakakakita ako ng type kong babae. Kailangan at least maka-first base ako. namin, pare. Oo, gusto ko pa ka nun eh. Ako, nakulong pa ako sa loob dahil Sir, restore mo naman to. Hello? Mamaya ka na lang tumawag. Ma, tayo pala. Ang totoo po niyan. Palis na po ako rito. Ma, baka, naman. Tumahimik nga muna kayo, kausap kong nanay ko, ano ba? ikaw naman kasi. 1 taon? Ganun na pala yung katagal? Ulo mo nun. Ang ingay. Ma, teka. Huwag niyo akong uubusan, ha? Teka, tahimik ka. Sabi niya sa akin, kamukha mo yung namatay niyang anak. Johan, ano? Nakikinig ka ba? Ay, pang-asar talaga. Sorry, Hindi naman kami magkamukha. Tsaka ma, ayoko yung hinahalikan ako ni tita na parang baby tapos nilalamutak yung mukha ko. Pareho sila ni tito. Talaga? Magugulat ka sa akin. Ano ba? Doon ka nga sa labas. Siguradong hindi ko type yun. Magkaiba kami ng taste. Sabihin nyo, salamat na lang. Romantic akong tao. Kaya pag makikipagkilala ako sa isang babae, gusto ko yung parang nababasa ko sa romantic comic books. Pero, nung araw na yun, ganyan sana ang tipo kong babae. Kaya lang ayoko sa isang yan. Alam niyo kung bakit? Naku, kasi diring-dire ko sa mga babaeng lasing. Grabe. Ibang klase.
Ano ba? Tumayo ka nga dyan. May matanda dito. Dapat siyang pinauupo mo dyan. Aray! Tayo na! Tumayo ka na daw. Sige na. Teka. Huwag kang magsusuot ng pink, ha? Para po sa ating mga pasahero, meron na po kami ilang mga paalala. Pinapaalalahanan po namin ang lahat na mag-ingat sa mga masasamang elemento. Nangyari po lamang na ipagbigay alam sa mga otoridad kung may makita kayong mga kahinahinarang tao sa loob ng ating tren. Hindi ko kilala yan, no? Halika nga. Totoo ho yun. Tingnan mo, kinuha yung girlfriend mo. Girlfriend? Teka, hindi naman ho ako ang... Nakakatwira ka pa. Ano ka sabi? Natatawa ka pa. Ba't hindi mo inalalayan yung girlfriend mo? Alam mo na palang lasing. Ano ba? Bilisan mo! Kinusta! Dali! Bilis! Grabe naman to. Ewan ko. Teka. Bakit mo pa pinalit? Para po sa Sorry ating ho. mga pasahero, meron din po kami ilang Pasensya na ho kayo. Pasensya na. Babayaran ko na lang yung pagpapalaundry ninyo. Maraming salamat po. Huwag na, huwag na. Ako na bahala. Asikasuhin mo na lang siya. Naku. Ano ba to? Pare, lakado pa. Tumaba tayo sa pangapat, ha? Okay. Tignan mo. Ay.
Sorry po. Kung kailan kailangan, tsaka naman walang makita. Nasaan ba mga motel dito? Parusa to. Kasasabi ko lang ayoko sa mga babaeng lasing, tapos ngayon may kasama na akong isa. Ang masama pa nito, pasan-pasan ko siya. Bayo! Mukhang plakado na yung kasama mo, ha? Oo nga ho eh. Pero hindi ko kasalanan. Huwag mo lang ikaila. Style ko rin yan. Hindi Manong. Kasi malapit na ho kaming ikasal. Gusto mo see-through yung shower o pakaraniwan lang? Kahit na ano okay lang. Sa fourth floor. Wala dito sa baba. Wala, sorry. Asar. Nakalimutan niyo mag-register. 40,000 won lahat. Ano? Ayaw mo? 40,000 lahat? Eh, di sa iba na lang kayo mag-check-in. Ay, nakakaasar. Bilangin nyo. Hello? Sino yung may-ari nitong cellphone? Ano ho kasi? Nandito ho siya sa tabi ko natutulog. Ha? Saan to? Sa Yuxu Motel malapit sa Bupyong Station. Makaalis na nga. Taas ang kamay! Ano ginawa mo sa kanya? Taas ang kamay! Thank you, sir. Okay. Ay, kayo, ha? Huwag niyo pairalo nga kasibahan niyo, ha? Sige, isang hotdog lang, ha? Ano tinitingin-tingin mo dyan, ha? Doon ko tumingin. Parang kitingin, eh. Yan, pwede ka na lumabas. Hi, Ma. Galing ka, Bupyong? Oo po. Galing po ako dun. Sinungaling! Saan ka natulog kagabi, ha? Aray! Tumawag ako sa kaibigan ko. Sabi niya, hindi ka pumunta sa bahay nila. Aray, Ma! Magsabi ka lang Tama totoo, na! Johan! Teka! Paliwanag ako, Ma. Teka! Asa ang sweater mo? Huwag ka umiyak! Sinungaling ka pa! Ay, nakakaawa naman ako, hindi ba? Minalas ako ng gusto dahil sa isang babaeng lasing. Binibigay mo sa hanap ka. Nakakaasar talaga. Magsabi ka ng totoo! Ano na naman kalokohan ang ginawa mo? Teka, Ma. Bumalik ka Wala dito, akong ginagawa Johan! masama, Bumalik Ma. ka! Hindi ako nagsisinungaling. Talaga nagpunta ako sa Bupyong pero hindi ako tumagi na tita. Hoy, Johan! Biglang nawala?
Lagot siya sa akin pagbalik niya. Ang utak ko, no? Actually, isa lang akong typical na estudyante sa kolehiyo. Engineering student. Pala-aral? Hindi ako pala-aral, matalino na ako eh. Mana ako sa mga magulang ko. Ay, Matalino ka anak. Ang problema, hindi ka nagsisikap sa pag-aaral. hindi ka mahihirapan dahil sa akin ka nagmana. Ngayon, kung magtsatsaga ka, madali mo maitataas ang mga grades mo sa eskwela. Naku, itong batang ito talaga. Sa loob ng 3 taon, 4 points lang ang tinaas? Ito bang ipinagmamalaki mong report card? Ha? Matalino ka alam ko dahil tong mama mo matalino rin. Magsipag ka lang sa pag-aaral para hindi ka mahirapan. Pag may anak ka, wag na wag mong sasabihin sa kanyang matalino siya. Pustahan, hindi na magsisipag sa pag-aaral yun. Ambisyon ko? Ewan, hindi ko pa naisip yun eh. Nakakahiya, no? Pero inaamin ko, tamad akong mag-aral. Hello? Walang iya ka? Sino ka? Sino ba to? Ba't tayo magkasama sa motel? Nakahubad-ubad ka pa? Ha? Magkita tayo, dun sa Bupio Station. Ngayon na! Wala naman akong... Ano ba yun? Ako na ngang nakulong at nabugbog para sa kanya tapos siya pa tong may gana magalit. Miss? Ikaw ba? Ako nga. Sumunod ka. Ano? Teka! Ba't nakatayo ka pa dyan? Good evening, sir, ma'am. Umorder ka na. Isang cherry jubilee. Hindi. Ano kaya? Mango tango o shooting star na lang? Masarap din kasi yung Jamaican almonds eh. Wag na nga lang. Isang love me juice, large. Gusto mo? Mamatay? Mag-coffee ka. 2 coffees. Ikaw magbayad. Sabihin mo na, ano nangyari kagabi? Yung nangyari kagabi, kasi lasing na lasing ka noon. Teka! Ayusin mo yung pagsasalita mo dyan! Bali yun na nga, lasing na lasing ka noon. Nakita kitang nakatayo doon sa may dulo ng rampa. Susuray-suray ka pa nga eh, kaya hinila kita para hindi ka mahulog. Ako yung nagligtas sa'yo. Sa totoo lang, kinabahan ako. Tayo sa tren, inisip ko, sa poste, pero kaya swindler tong babaeng to. Maya-maya, suka ka na ng suka. Lasing tapos mawawalan ng malay. Yun pala, peperahan lang ang mga mababait na lalaking katulad ko. So, tinawag pala kitang honey. Oo, no? Parang naaalala ko nga yun eh. Nung sa motel na, nag-shower ka para maglinis ng katawan. Tapos dumating yung pulis. Oo, no? Tingin mo posible yon? Pag ganito katara yung babaeng kaharap mo, dapat ipakita mo sa kanya matapang ka. Ipakita mo kung sinong boss. Yun lang bang nangyari? Yun lang. Sorry po natagalan. Okay lang yun. Pag hindi pala siya lasing, siya ang tipo ng babaeng magugustuhan ko. Alam mo, mas maganda ka ngayon. Tsaka mas may buhay kaysa kagabi. Ang lakas mo mga asar ah. Asar? Hindi ah. Hindi no. Ano, gusto mo magpa-impress? Ayokong makipag-date sa'yo. Hindi tayo bagay. At isa pa, hindi tayo para sa isa't isa. Itapon mo yung kalat ha. Nakakaasar naman eh. Ay. Tumador siguro to. Talo pang barkada ko eh. Umorder ka na. Sir,
isang soju, tsaka kimchi soup. Gold bangs yung kainin mo. Eh, ba't hindi ikaw umorder? Ano ba? Para kang bata. Gold bangs, please. Yes, ma'am. Gusto mo, mamaya sabay tayong pumunta sa langit? Sa langit? Alam ko ibig sabihin nun sa motel. May pera ba kayo? Loaded kami. Magkano ibibigay nyo? Wala problema sa pera, basta galingin niyo. Hoy, kayo binibenta niyo sarili niyo, no? At bakit gold bangs yung kinakain niyo? Umorder kayo ng iba! Pakialam mo ba? Akala mo kung sino ka? Teka, miss. Kaibigan namin sila. Umiinom lang kami. Masama ba? Huwag mong sabihin lahat ng mga kaibigan mo dinadala mo sa motel. Sige nga, ilang taon na kayo? Ba't inaalam mo pa? Legal na kaming uminom at saka wala kang pakialam. Akala mo ba concerned ako sa pag-inom yung dalawa? Yung ID mo akin na. Pati sa'yo. Ano ba problema mo, ha? Ilabas niyo mga ID niyo. Malis na nga tayo. Ang angas talaga ng babaeng to. Oo, andun na ako, maganda siya. Pero nakakahiya sa mga tao Hoy. pag nalaman nilang kasama ko siya. Sino ka para pakailaman ng ginagawa namin, ha? Mahiya ka nga sa mga anak mo. Wala akong anak. Baka gusto mong anakan kita dyan. Anak kang pala. Eh kung upagin ko yung pagmumukha mo. Tara na, umalis na tayo, Halika, pare. punta Hindi ka sa ng labas para babae. makita mong hinahanap mo. Ano? Ha? Papatulak kita dyan. Yung mga babae, Wise pare. ka! Ayusin mo yung buhay mo! Tama na, huwag mo na Bitiwan mo nga ako. Tama na, tara. Baka alam mo kung sino siya. Kala niyo, Ay. Uminom ka muna. Okay lang yun. Karawa ka na makiusyoso. Ewan ko ba? Pero sa tuwing may babaeng umiiyak sa harap ko, nalulungkot ako. Lalo na ngayon. Habang tinititigan ko siya, lalo siyang gumaganda. Hindi mo ba siningahan to? Hindi. Huwag ganong umiyak. Pero sana, pakibalik ng panyo ko. Ang totoo niyan. Nakipag-break ako sa boyfriend ko. Kahapon lang. Uy. Gising. Gising na, uy. Gising na, utang na loob. Mayo, prastado na naman yung girlfriend mo. Paano ngayon to? Nakalimutan mo rin mag-register. Teka! Manong. May gamot kayo sa hangover? Wala. Sa butika meron.
Nakita ko nang malapitan ng labi niya. Ang maputi niyang leeg. Pati na rin ang dibdib niya. Nakakatuwa siyang tingnan. Ang himbing niyang matulog. Hindi ko alam kung dala lang ng kabaitan o kayabangan, pero habang pinagmamasdan ko siyang matulog, naisip ko na gusto ko siyang tulungan. Gusto kong gamutin ang matinding lungkot na nararamdaman niya.